sa kapipindot ko ng aking cellphone, meron ako isang usapan na napanood, no? Kay Ted Filon at kay Ma'am Shelo Magno. Nakakapagtaka nga talaga, totoo, kung bakit biglang inihabol ni President Bongbong Marcos ang budget para dito sa sweldo ng mga naka-uniform, military at kapulisan ba? Kasali bang kapulisan? Ang tanungan nga nila nagkukulang na ba raw ang support ng military kay President Bongbong Marcos, kung kaya ngayon tinaasan ang sweldo nila. Ito napanood lang natin noon kay Duterte, nalaman natin to kay Duterte na tinaasan ang sweldo ng mga military para makuha niya ang lahat ng simpatya, para lahat ng katarantaduhan niya manatili sa kanya ang militar. So, yun nga po yung sinasabi natin, mga kapatid. Ito lang yung ating pakiusap sa ating mga military. Sana naman po huwag kayo dumepende sa sweldo. Ang inyo po sanang isipin yung kapakanan ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Huwag po kayong magpasilaw sa pera para kumonsinti sa mali, no? Huwag naman po sanang tayong para lang itaas ang sweldo saka lang kayo magsisilbi. Huwag po ganun. Kaya maliit o mataas ang sweldo, ang panindigan po natin dyan yung trabaho, yung tungkulin. Kasi po, paglalaban naman kayo ng taong bayan once na kayo kawawa sa inyong sitwasyon, sa mga posisyon nyo. Alam nyo, hindi po bulag at bingi ang taong bayan para makita, para hindi makita at hindi marinig kung paano kayo tinatrato ng mga nasa gobyerno. Hindi po porket kayo tinataasan ng sweldo, mananatili na kayo sa isang tao na kahit may mali, ay inyong kukonsentihin. Wag po, sana po, mataas man o hindi ang inyong sweldo, pag mali-mali, bigyan nyo ng leksyon. Kapag tama, tuloy ang suporta. Sana po ganun. Kasi, lahat na lang ba ibabase sa sweldo? Lahat na lang ba ibabase sa halaga ng pera? Lahat na lang ba ng tungkulin ng tao? Lalo na yung mga nakaupo sa ahensya at sa gobyerno. Lahat na lang ba ididepende sa sweldo ang inyong panunungkulan? Paano naman po kung nagkataon na hindi na kaya ng gobyerno ang hinihinging malaking pasweldo dahil sa sumobra na ang nakawan? At paano naman po kung ang magpapasweldo sa inyo ng malaki para lang konsentihin sila? Mali po yata yun, sir. No? Sana, pag alam nyong may pagkakamali, panindigan nyo ang tungkulin nyo. Kung kailangang mawala sa serbisyo, dapat mawala. Gaya ni Sara Duterte, na sobra na ang ginagawa. No? Paninira, paglustay ng pera, kuha ng sweldo ng budget, wala naman tayo napapala. Wala namang ginagawa. No? Puro gulo ang idinudulot sa bansa. Kung si President Bongbong Marcos naman, napatunayan nyo na nagnanakaw talaga, dapat din mabigyan ng leksyon. Pero kung maayos naman ang mga panunungkulan, ang mahalaga, kayo naninindigan sa inyong tungkulin. Hindi po para sa pera, para sa bayan, para sa mamamayan. Yan po. Alam ko po, alam din ng lahat, sa pagkakataong ito talagang magdidemand ang lahat ng ahensya
para magpatuloy ng paglilingkod o pagsuporta sa isang nakaupo. Pero ang isa pong nakaupo, hindi lang po siya ang dapat ipaglingkuran. Pati po ang taong bayan. Pati po ang bansa dapat pinoproteksyonan nyo. Laban sa mga masamang nakaupo dyan sa gobyerno. Yan po yung pinaka-the best na magagawa ninyo. No, sir? Huwag po tayo dumipende sa sweldo. At, Mr. President, huwag mong i-spoil ang mga nasa ahensya. Kung magsilbi sila sa'yo, salamat. Kung hindi, makikita yan ng taong bayan. Kung ang kanilang poproteksyonan ay si Sara Duterte at hindi ikaw, mamumroblema sila. Problema nila yan. Dahil ang taong bayan ang higit na may karapatan na sila ay punahin kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Ganon din kayo dyan sa gobyerno. Karapatan namin na i-criticize ang mga nakaupo sa gobyerno, lalo na kung pang-aabuso na ang ginagawa. Hindi po tama na pagtatakpan ng isang pagkakamali ang inyong pagkakamali. Hindi po tama na susuhulan natin ng malaking sweldo ang mga nasa ahensya ng ating militar at kapulisan para lang alagaan ang isang may pagkakasala sa bayan. Ganun lang po yun. Kaya po, etong usapin na to, huwag na po tayo magtaka. Dahil si Rodrigo Duterte, noong tinaasan niya ang sweldo ng mga military at ng mga kapulisan, gumawa ng kung ano-anong anomalya sa bayan. Kaya para hindi kayo mapuna ngayon, Mr. President, wag na. Wag ka na mag-spoil ng mga ganyan. Mga military, mga kapulisan. Ang mahalaga, sila ay sumisweldo ng tama. Kung mahal nila ang bayan, mamahalin nila. Pero kung ilulugmok nila sa kawawaan, sila na ang may pagkakasala. Salamat po.